Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday ulit, March 31, 2026. So, hindi naman red yung candle natin. Medyo bumawi tayo ng konti kasi yung US market natin medyo sideways lang kagabi yung galawan. Tapos, yung mga talks sa Iran, ongoing na, di ba? So, meron tayong middleman si Pakistan. Tapos ngayon may lumalabas ng third party doon sa Iran na nakipag-usap nga sa US. Pero syempre, meron pa ring risk ng ground invasion, di ba? Yung USA kasi nag-accumulate pa rin siya ng mga sundalo niya malapit sa Iraq yata yung assembly area nila. Pero ngayon, so medyo kumalma yung market natin, nag-bounce tayo ng medyo malakas din siya, 1.35%. So nag-close tayo 5,948.94 and then yun nga lang, net foreign sale pa rin tayo ng 712 million. So almost 2.2 billion yung net foreign sale dito sa market natin. Buti hindi bumibigay yung mga stocks natin, no? Especially itong si Ali kasi meron na naman siyang 288 million na net foreign sale. So buti na lang meron siyang ongoing na share buyback, 10 billion peso yung pinirmahan ni Ali. Hopefully makatulong para mag-subside yung kanyang price action. Pero foreigner-wise, lumalabas po sila sa Philippine markets pa rin natin. And then si Ali nga, yung malakas na merong sell-off ng foreigners. Okay? So global market sa US, drop pa rin naman sila kagabi, pero parang nag-subside na. Tapos si European stocks, okay din siya. And then majority ng Asian stocks, nag-bounce din siya. Crypto, mahina pa rin. So nandun lang sa below o nasa around 66K lang si Bitcoin natin. Tapos dito naman sa Philippine market, balik ulit tayo. So yung galawan may mga pumitik na stocks. Malakas kasi yung So karamihan nakita ko mining at saka banks, 'di ba? Malalakas yung galawan nila. So nauna sa listahan ko si ay May, nag-up kasi siya ng 11.86%. So medyo pumitik. So meron siyang 391K net foreign sale. Ang daming pipitik niyan pag nagkaroon ng peace talks, di ba? So DHI, ayan. So mukhang on board na si Mr. Konsuji sa DHI, kaya pumitik na naman siya 9.52%. Makakalaya na yung mga bumili sa peak last time. Meron siyang 1.95 million net foreign buy. Tapos Aboitiz Power, hindi ko napansin kung ano pala to, kung last minute buy back to o buy out. Kasi nag-up siya ng 8.47%. Or rather, tama ba? 8 o 5? 8 yung nasa listahan ko. So 3.81 million net foreign buy. So mining stocks nag-bounce ulit. FNI 5.42% pero zero yung net foreign buy. And then sa properties natin, umakyat si SMPH 4.66%. Meron siyang 80.08 million net foreign buy. Okay lang si SMPH. Pero si Ali, drop pa rin siya ng negative 0.74%. And then meron siyang malakas na net foreign sale nga 288.19 million. Okay? So yun po yung mga pag-usapan natin. Disclaimer pa rin sa mga viewers sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy or sell or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto yung bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, sa mga viewers, maraming salamat po dun sa mga nandyan pa rin. So, medyo mahina na talaga yung mga views natin kasi pangit yung market. Company reviews, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, mga fundamentals, risk management, and basic learnings po dito sa market natin. And then, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga cryptos related na vlog natin. Tapos social media, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page para updated ka pag meron tayong post. And then sa mga balita, wala pang summary si Philippine Stock Exchange. So basahin ko na lang yung mga na-repost natin. So Dominion Holdings appointed Isidro Consuji as chairman of the board. Ayan. So tuloy-tuloy na yung plano nito na maging magkaroon ng mining business, di ba? Si DHI.
So foreign funds bought AUB, China Bank, PNB, DHI, ASEN, APF Gen, Monde, Aboitiz, Costco, JT Cap, Aritz, sino ba to? AGM, MEG, dito Tel, Cebu ICT, MAC, STI Bloom, Plus, Mississippi 80 at saka CPX. Foreign funds sold, BDO, BPI, CREC, FPH, Manila Water, CNPF, DNL, GSMI, IMI, AC, AGI, GGS, Ali, OLHC, Globe Converge, Web, Pure Gold, Robinsons Retail, APX Nickel at saka si OGP naman. Okay? Tapos sa closing natin, maraming winners. Nanguna si SMPH, 5.42%, SM, Himalaw, binuhat tayo ni SM. 5.08%, Emperador 4.7. O time na yata para mag bottom peak. SMPH 4.6, BPI 4.06, ASN 3.87, tsaka si Monde 3.57. So maraming umakyat. Ang bumagsak, China Bank, negative 1.23% at saka si Converge, negative 0.81%. Okay? So breaking, ito yung major news kay Ali. Ayala Land launches 10 billion buyback after stock hits 14-year low. Di ba? Grabe din yung laglag ng kanyang price action. And then, ito na yung sinasabi natin. So, wala tayong trading by April 2 at saka April 3. So, Thursday and Friday. So, last day of trading pala natin for the first day o yung Holy Week natin, di ba? Wednesday bukas. So, Thursday and Friday. So, expect baka mahina yung market natin kasi mahaba eh. So, 4 days na naman na wala tayong pasok. And then, half day work from home pa yung government natin, di ba? So, half day, ewan ko kung meron siguro bukas, may trading bukas. Pero, ayan, expect mahina yung market natin. Oceana Gold extends life of its Dipidio gold and copper mine to 2037 based on recent exploration results. Okay? So, DHI, maganda yung pitik. Sa PhilWeb, hindi ko nakita si Web ba. Widening is push in the regulated gaming market. So, Playtime, sa kanya pala yung Playtime, si PhilWeb. Ayan, Web has obtained accreditation from the Philippine PAGCOR to offer technology and operational services to PAGCOR license operators. So ABS-CBN not part of the Lopez Camps feud. ABS shares of Lopez-led firms decline amid escalating family feud. May labanan. And then raising concerns over potential shift in strategic direction of the group. Okay? Tapos Trump willing to end war without reopening Hormuz. So medyo contradictory yung mga balita, di ba? So ito siguro nagpakalma sa kanya kahapon. Hindi ko napansin yung futures eh. Mamaya silipin natin. First up, marami yung berde. Okay? Plus yung nanguna kaninang nag-drop eh. Mabot to ng 5% yata pinakamababa niya kanina. So, ito yung first up negative 2.9 siya. Globe, negative 2.4, Converge, negative 2.28. Pero nakabawi nga yung mga yan. Tapos si JT Cap, 2.37. LTG 1.25, A-Reach 1.17, SM 1.1, Monde 1.09%. Okay? So, nagsiso tayo, negative, pinakamababa yata natin, negative 0.2 eh. And then, sa closing lang yun eh, yung pitik ng market natin most likely. Emperador, guarantor of Unis loan. Meralco has energized the first 250 megawatts Terra Solar Project, si MGen. Pero parang nakikita ko sa ticker symbol, SPNEC pa rin yung nandun. Ayan. So, anyway, okay na yan. Tapos si Plus said implementation will depend on completion of the new coast hotel acquisition. Hotel expansion. Okay. Ali, avoid daw, sabi ni DA Market Securities. Petron, kapon to, no? Yung drop na yan. Nakasecure ng 2.48 million barrels of Russian crude as an emergency measure. Okay. Yung supply ng magtipid daw, sabi ni BBM, tama-tama, malakas siguro mga solar, ngayon plans omni-channel for New Coast. Yan. SCP, SCDP,
SGP approved sa first quarter cash dividend of 0.3. Ayan. So meron siyang dividendo. PhilWeb, yan ang kanina. Asian stocks pero nakabawi yan. Si Korea, medyo malakas yung drop. Apex Mining, shares climb 2.9% week over week. Share buyback, MEG, S&P HSM, OPM, AGI, at saka CSM. Tapos CREC, profit up ng 14%. Okay. OGP, Dipidio Mine Life extended to 2037. SCC Coal Black auction deadline April 28. Emperador Offshore Unit seals 300 million euro loan. Okay, laki. Tapos si Web ulit, sino pa? Wilcon posted a 3.3% drop in 2025 net income. Okay? So wala namang major na negative news maliban sa kulang tayo ng supply ng oil at saka si BBM, di ba? Magtipid daw sa government yung mga paggamit ng kuryente. Okay, so patalasas ulit yung ating Patreon channel. So mag-umpisa ulit yung April. Hopefully mas maganda yung galaw natin kasi kung matapos na yung hopefully yung gera na yan. So ang ganda ng bounce na pwedeng mangyari sa market natin. So pwede kayo sumali dito sa Patreon channel po natin. Okay? So punta tayo dito sa index. So nagsusupport. Nakailang retest siya dito sa 5,800, no? Lumalaban yung support hopefully. Hindi tayo bumaba dito sa 5,500. Pero pag may balita ng gera, syempre, pwedeng magbago 'yan. Okay. So lumalaban yung index, hopefully mag-breakout tayo bukas para maganda naman yung bakasyon natin, 'di ba? Apat na araw. So bearish pa rin yung RSI tapos flat lang yung galawan ng MACD formation natin. Okay? So hindi siya gumagalaw. Kailang malaksi net foreign, di ba? So 5.9K, 1.35% up yung index, and then 712 million net foreign sell. Okay? So punta tayo sa mga winners. Si IMI nauna. So nandiyan sa lista natin. Nag-up siya ng 11.8%. May volume na lang. DHI, ayan o, ganda ng galaw. So 9.52%. Si Aboitiz Power, hindi ko alam kung pinitik lang yata to sa closing. 8.47%. Pero maganda, di ba? Kasi, ayun all-time high si ayun nakabawi ng si Aboitiz Power natin. Kung kailan siya tinanggal sa blue chip, no? Saka siya lumakas. CNPF, 5.42%. So, nagbabounce. SM, ito yung bumuhat sa atin. 5.08%. FNI, 5.4%. Si Emperador, 4.7%. Nag-breakout din pala to. SMPH, pabalik, 4.06%. MRC, ano to, breakout ba? Pa-breakout Ayan, 4.4%. Tapos si ACN, 2.87. Gumaganda si ACN, hopefully bottom na. Monde, 3.57. And then lastly, si Megabyte. So nag-up din siya ng 2.95%. So sa mga losers, BLC yung malakas na drop. Magkano na lang siya? 400, no? Nakabalik na siya dito sa ilalim, Nagre-retest. Okay, hanap ako na may volume. Mga penny stocks yung bugsak. Si ABA, minus 3.08. Sino pa? Rock, wala naman to, mga penny stocks to. Si TAP, minus 2.1%. Si GMA7, minus 1.5%. Okay, bumagsak na rin pala si GMA. And then lastly, si CPG, negative 1.49%. Okay? So, konti lang yung hindi ganun karami yung bagsak na stocks for today. Okay. So, dahil maganda yung usapan sa Iran, ayan, yung futures ng US malakas. So, yung S&P plus 0.92, Dow Futures plus 0.93, tapos si Nasdaq plus 0.86%. Okay? So, dito sa Europe, mix. Halos lahat yata mix yung galaw. Pero maraming drop pa. Tapos sa Asian stocks, mix. Ayan. So, Korea yung tinamaan ngayon.
tsaka Taiwan, no? 4% saka 2% drop. Tapos dito sa crypto, mahina. So, nag-stay lang siya sa Bitcoin 66K, Ethereum 2.02K, BNB 605, diba? XRC 1.31 Sol 81, laglagan pa lang ngayon ng konti. Tapos si Dodge 0.09. Okay? So medyo sideways lang yung galawan ng buong market. So balik tayo dito and quick review dito sa mga trending stocks. Okay? So unahin nga po natin si IMI. So lakas ng sipa nito. Silipin nga natin sa 5-minute chart. Pero parang hindi naman eh. Pumitik talaga si... Ayan. So may tama naman yung galaw ni ano. Hindi siya pinitik lang. So marami nag-trade dito kay IMI natin. So di ba napag-usapan natin to ng isang araw. Ayan, nag-bottom na nga siya dito sa 2.6 and good sign. Pabalik siya dito sa ano, MA 100. Ako, laki pa lang opportunity ng ano, accumulation niya doon sa bandang baba. So, ang pinaka-breakout area natin ulit is dito sa MA 100, malapit dito sa 3.45. Ayan, so hopefully mas maganda pa bukas para good vibes to pagdating ng closing ng market natin bukas. Sino kaya na naman yung tatamaan? Mga blue chips na naman siguro, no? Okay, so may konting pag-curve pataas yung MACD and then meron breakout yung RSI din natin sa kanya. So nag-close siya 3.3, 11.86% up. And then meron siyang 393K net foreign sell. Okay, next, DHI. Mukhang magbe-breakout din to si DHI. Bukas natin malalaman to. Ayan. So, lobas na yung balita, di ba? So, nasa board na si Mr. Konsunji ng DMC para dito kay DHI natin. Okay? So, pa-breakout siya dito sa 7.37. Laki ng opportunity, no? Halos 40% yata itong, ayun, no? 36% na yung ano, bounce na binigay ni DHI. Congrats, yung mga malalakas ng loob. So, yung RSI natin, ayan, bullish. And then yung MACD natin nag-start ng magparabolic din yung kanyang galawan. So, malaki yung chance. Meron siyang volume eh. Tingnan natin bukas. Hopefully, hindi siya madaw-G. So, nag-close siya 6.9. Nahiya sa 7. So, 9.52% up. And then, meron siyang 1.95 million na net foreign buy. Okay? So, maganda yung kanyang galaw. Next, AP. Ito yata yung pinitik pala sa ano, end of the day. Pero at least maganda, no? Breakout move yung galaw niya, oh. Lakas. Tingnan natin, di ba? Pat finger si, ano, si AP natin. Ayan. Pat finger nga yata to si, ano. Tingnan natin bukas, pero baka may pullback to bukas. Pero anyway, good sign, di ba? Kung, halimbawa, may pullback siya, then mag-bounce malapit dito sa 45.74 kasi parang 52 weeks high yung current location niya. So after niya mag-sideways ng ilang buwan, kailan pa to? August pa, no? Ayan, naka-breakout din siya. So and then on top ng 5% na regular dividends niya. Okay, maganda. Panalo yung mga holders dito kay AP natin. Okay, so nag-close siya 48. Mga energy kasi yung mga in demand ngayon. No? Nag-up siya ng 8.47% and then meron siyang 3.81 million net foreign buy. Okay? So very good. Hindi ko muna lalagyan resistance kasi hindi pa stable yung galaw niya. Pinitik pala siya sa end of the day. Okay. Next, si FNI. Ayan, nagbabalik na rin. Hopefully galawang IMI. Di ba? Nagkaroon ng bottom sa MA 100 around 1.6. So on the way siya para i-retest ulit mga previous resistance. Halimbawa dito sa 2 pesos, no? 2 pesos. Okay. Hopefully makabalik siya. So nasa bear side pa yung RSI pero nagre-recover na. Ganun din yung itsura ng MACD formation natin. So nag-close siya 1.75, up siya ng 5.42%. Pero zero yung kanya net foreign buy. Ayan. So sa gold ba? Kasi umakyat yung ano, yung majority ng mga ano natin eh. Ayan, pigil na pigil yung ano, yung bounce ni gold natin. Pero anyway, hopefully mag-bounce na rin siya. Next, SMPH. So finally, nagkaroon din ng push.
And meron siyang double bottom dito sa around ilan niya, 18.98. Hopefully yan na. Okay, hindi sana pulse breakout na naman. Kasi yung overall picture niya downtrend din siya, di ba? Malaki nga lang yung trading channel na pinapakita niya. Ayan. So parang ganyan yung channel natin sa kanya. Okay, anyway, at least good sign. Nag-bounce 20.45, 4.86%, and then 80 million net foreign buy. Ayan. So hindi pa naman natin expect yung full recovery ng mga to kasi mainit pa rin yung yung gera. And then lastly si Ali, so meron siyang share buyback, hopefully makatulong yan. Kasi kung wala siguro yung share buyback na yun, baka hindi nag-Dow G tong kandila natin na to. Kasi malakas yung 288 million, no? Yung net foreign sell, oh. So drop pa rin 0.74, pero hopefully, so ito yung mga fundamental stocks na di ba? Laglag yung mga price action niya. Ito yung drawing natin sa kanya kahapon. Tingnan natin kung yun na yung bottom niya, hopefully. So nag-close siya 16.14, negative 0.74%. So bearish pa rin yung RSI at saka bearish din yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So wala pa, hindi pa recovery pero may good news kasi na lumabas kay Ali naman. Okay? So balik tayo dito. So isang trading day na lang at magbabakasyon na naman tayo ng mahaba sa Pilipinas. So init na sa Pinas, no? Pa-summer na. Hopefully, mas maganda yung closing natin bukas. O Dow G siguro pag pangit yung galaw ng US. Pero pag okay yung galaw nila, baka kahit paano is may breakout sa MA9. And then, bahala sila, di ba, sa next 4 days ng trading natin o 2 days. So, yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabo Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys. So, April na naman. Start tayo dyan. Tapos, crypto ko to. Check mo na lang Facebook account, Facebook page, Twitter, and then yung ating Patreon, Palabo Trader. So, check na lang yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.